Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I24 News. Noong Lunes, ipinagdiwang ng Ukraine ang ika-35 nitong araw ng kalayaan, habang patuloy ang digmaan laban sa Russia. 4 at kalahating taon matapos ang unilateral na pananakop ng Russia sa Ukraine, ang linya ng labanan ay halos hindi na gumagalaw na may kaunting pagsulong ng Russia sa silangang rehiyon ng Donbas, habang parehong nagpapalitan ng matitinding pag-atake ng missile at drone ang magkabilang panig. At sa lahat ng panahong ito, ang embahador ng Israel sa Ukraine, si Michael Brodsky, ay namumuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng mga missile at drone ng Russia. Habang ang bansang pinagtatalagahan niya ay nagsusumikap na mapanatili ang kahit kaunting normal na pamumuhay sa gitna ng digmaan. Mula sa magulong unang mga oras ng pananakop hanggang sa desisyon na pansamantalang ilipat ang operasyon ng embahada sa Lviv sa kanluran. Ang pagtatalaga kay Brodsky noong panahon ng digmaan ay kakaiba sa lahat ng kanyang naranasan noon. At habang umuusad ang digmaan, pinanood ni Brodsky kung paano nagbago-bago ang relasyon ng Israel at Ukraine habil sa pananaw ng Kiev na kulang ang suporta mula sa Jerusalem. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7, kung saan parehong nasangkot sa digmaan ang dalawang bansa na itinuturing nilang laban para sa kanilang kaligtasan. Mas marami pa bang nagawa ang Israel para tulungan ang Ukraine? At anong posisyon ang dapat kunin ng Israel habang napapatuloy ang digmaan? Para paliwanag ang lahat ng ito, isang karangalan na makasama natin ngayong gabi si Michael Brodsky. Si Brodsky ay isang diplomatang Israeli na kamakailan lang natapos ang kanyang 5 taong panunungkulan bilang embahador sa Ukraine, isang posisyong hinawakan niya sa ilalim ng mga pamahalaan ni Bennett, Lapid at Netanyahu. Siya ang kauna-unahang ole o imigrante mula sa malaking aliyah mula sa dating Soviet Union noong dekada 90 na naging isang career ambassador. Dati rin siyang nagsilbi bilang embahador sa Kazakhstan at Kyrgyzstan. Michael Brodsky, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Kamusta at salamat sa pag-imbita sa akin. Sige, kaya Ambassador, gaya ng nabanggit ko sa aking panimula, ang mga frontline sa digmaan ay medyo hindi gumagalaw, halos walang galaw. Kaunti lang sa panig ng Russia. Pero nitong mga nakaraang buwan, nakita natin ang mas pinaigting na pagsisikap ng Ukraine na targetin ang mga lugar na malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Kaya mo bang bigyan kami ng maikling buod tungkol sa sitwasyon, ang kasalukuyang kalagayan ng digmaan sa Ukraine? Alam mo, inilalarawan ko ang sitwasyong ito bilang halo ng unang digmaang pandigdig at ikatlong digmaang pandigdig. Ipaliwanag ko kung bakit. Dahil sa isang banda, mayroong napakahabang frontline. At gaya ng sinabi mo, halos hindi gumagalaw. Matagal na itong hindi gumagalaw, ilang taon na rin. At dumarami ang bilang ng mga kaswalti sa magkabilang panig. Napakalaki na ng bilang. At ang sitwasyong ito na talagang hindi na gumagalaw ay nagpapaalala sa atin ng unang digmaang pandigdig. Tama. Ang mga trinsera. Ang mga trinsera, tama. At sa kabilang banda, ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay isang bagay na talagang bago, isang bagay na hindi pa natin nararanasan. Mayroong kill zone sa pagitan ng dalawang hukbo. At literalan na walang sinuman ang makakaligtas sa kill zone na ito ng higit sa ilang segundo. Pero ito ay isang bagay na talagang bago. Ang paggamit ng mga drone ng magkabilang panig, pero lalo na ng panig ng Ukranyano, na naging napaka-prominente sa paggamit ng mga drone at makabagong teknolohiya sa pangkalahatan. Ito ay isang bagay na talagang bago. At malamang nagbibigay ito sa atin ng halimbawa ng maaaring mangyari sa ibang mga lugar, kabilang na ang gitnang silangan. Oo, kaya pag-uusapan pa natin yan mamaya sa ating usapan. Pero pagdating sa Israel, kailan sa panahon ng digmaan lumapit ang Ukraine sa Israel at humingi ng tulong? Sa totoo lang, bago pa man ang digmaan, may mga naging ugnayan at may mga mensahe na mula sa panig ng Ukraine patungo sa Israel. At humiling na magbigay ng ilang uri ng armas, lalo na ng depensang panghimpapawid. Naalala ko ang dating ministro ng depensa ng Ukraine, si Ginoong Alexei Reznikov, bumisita sa Israel. Noong Disyembre 22, yon. Kaya 2 buwan bago nagsimula ang digmaan. Sinamahan ko siya sa pagbisitang ito at tinalakay niya sa pangkalahatang paraan, pero tinalakay niya ang posibilidad na magbigay ng ilang uri ng armas mula sa Israel papuntang Ukraine. Hindi ito kailanman nangyari dahil sa maraming dahilan.
At ang aming mga red line, ang aming mga limitasyong matagal na naming mayroon ay isa lang sa mga dahilan. Pero may iba pang mga dahilan. Ang kasaysayan ng aming ugnayan sa larangang ito sa pagitan ng Israel at Ukraine at ilang iba pang mga dahilan. Pero, at syempre, nang sumiklab ang digmaan, naging talagang apurahan ang mga kahilingan. At si Zelensky ay lumapit sa Israel, opisyal at hindi opisyal, at humiling na magbigay lalo na ng Iron Dome. Alam mo, lahat ay pinag-uusapan ng Iron Dome. At napagtanto ko sa aking pagkabigla na sa isang punto ay maraming tao ang nadakala na may totoong Iron Dome na kayang protektahan ang buong bansa, na malinaw namang hindi totoo. At hindi yon ang totoo. At ito ay isang bagay na kinailangan kong ipaliwanag sa publiko sa Ukraine, na ang Iron Dome ay hindi talaga kung ano ang iniisip ninyo. Ito ay isang bagay na lubos na naiiba. Kaya nabanggit mo ang mga limitasyong ito na pumigil sa Israel na lubos na suportahan ng Ukraine. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga yon? Oo, syempre, sa tingin ko ay malinaw naman ito at para rin sa mga Ukrainian, malinaw na ngayon na nandito kami sa gitnang silangan sa isang napakadelikadong sitwasyon. At dapat nating isaalang-alang ang iba't ibang mga aktor at iba't ibang mga puwersa na may malaking papel sa gitnang silangan, kabilang na ang Russia. At noong panahong yon, kung natatandaan mo, napakalapit ng Russia. Ang hukbong Ruso ay napakalapit sa aming hilagang hangganan. Nakabase sila sa Syria at nung panahong yon ay gumawa kami ng paraan ng komunikasyon sa mga Ruso upang maiwasan ng iba't ibang sigalot sa impapawid ng Syria. At gumana ito. Kaya ayaw naming ilagay sa alanganin ang kooperasyon na ito sa Rusya. At may iba pang mga konsiderasyon. Malaki ang komunidad ng mga Hudyo sa Rusya. Ayaw naming malagay sila sa panganib. Gusto naming protektahan sila. Gusto naming maging ligtas sila. At may takot ba na kung tutulungan ng Israel ang Ukraine at bibigyan ito ng mga sandatang panangga, gagawa ng hakbang ang pamahalaan sa Moscow laban sa komunidad ng mga Alam mo, Hudyo hindi ko sa Rusya? masasabi na pwedeng tuluyang isantabi yun. Hindi ko tuluyang isasantabi yun. Lahat ay posible. At sa tingin ko, malinaw na sinabi ng mga Ruso na magkakaroon ng mga konsekwensya sa ugnayang militar ng Israel at Ukraine. At napagtanto rin namin na hindi kami bahagi ng Europa, hindi kami bahagi ng NATO. Maraming mga bansa ang nagbigay at patuloy na nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Noong panahong yon, maaari kaming magbigay ng ibang uri ng tulong. Nagbigay kami ng napakahalagang makataong tulong. Naalala mo na noong simula ng digmaan, nagkaroon ng pagtatangkang maging tagapamagitan si punong Ministro Benep noong panahong yon na pumunta sa Moscow. Kaya naisip namin na makakatulong kami sa Ukraine sa ibang paraan at ginawa namin yon. Naging mahirap o nakakabahala ba ito para sa iyo sa personal na antas na piparating ang mga mensaheng ito sa gobyerno ng Ukraine, sa mga tao ng Ukraine? Dahil iniisip ko na sa loob-loob mo, gusto mong mas marami pang gawin ng Israel, pero naiintindihan mo ang mga limitasyon. Kaya naranasan mo bang hindi komportable na ipaliwanag ang ganitong kasalimutan sa Kyiv? Ganito ko na lang sasabihin, nahirapan ako, oo, totoo. Pero hindi ako nakaramdam ng anumang panloob na tunggalian dahil naiintindihan ko ang mga dahilan at ang pagiging komplikado ng aming posisyon. At ito ay, at hanggang ngayon, napakakomplikado, maraming masiselang detalye. At syempre, mahirap ipaliwanag ito sa isang bansa o sa mga taong inaatake. Brutal na inaatake at ang kanilang kaligtasan ay nakataya. Kaya hindi ito naging madali. Sana sa huli ako at ang aking mga kasamahan ay nagawa naming ipaliwanag o kahit papaano ay mailahad ang lohika ng proseso ng pagpapasya ng Israel. At nagawa rin naming balansehin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakahalagang makataong tulong sa Ukraine. Ngayon, napansin mo ba or may mga pagkakaiba ba sa paraan ng Israel? Tinrato ang Ukraine sa ilalim ng iba't ibang punong ministro, sina Bennett, Lapid, sa maikling panahon, o Netanyahu? Sa tingin ko hindi. Sa palagay ko may pagkakaisa sa pangkalahatang pulisya. Siyempre, may mga kaibahan. Pero kung pag-uusapan ng pangkalahatang pulisya, hindi naman ito ganong nagbago. Sa pagbabalik tanaw, dahil sa mga limitasyon, na ang ilan sa kanila ay hindi pareho. Dahil ang impluensya ng Rusya sa Syria ay hindi nakatulad ng dati.
at hindi na rin kailangan ng Israel ang parehong koordinasyon sa Moscow. Sa pagbabalik tanaw, sa tingin mo ba dapat mas marami pang ginawa ang Israel para suportahan ng Ukraine? Nagbago ang lahat pagkatapos ng ikapito ng Oktubre. At naniniwala ako na maraming tanong mula sa panig ng Ukraine ang nawala rin pagkatapos ng ikapito ng Oktubre. Sa tingin ko, mas naunawaan nila ngayon kung anong klaseng mga hamon ang kinakaharap namin dito, kung anong klaseng mga banta ang nararanasan namin, at kung anong klaseng mga kaaway ang kinakaharap namin. Pero naunawaan nila na ang katayahan naming tumulong sa Ukraine sa larangan ng militar ay talagang napakalimitado. At personal kong pinaniniwalaan na hindi magbabago ang aming pulisya hanggat hindi natatapos ang digmaan sa Ukraine. At sana mangyari na ito agad. Pero alam mo, hindi natin alam, hindi mo talaga alam. Sa tingin ko, walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Leon, may isang bagay na talagang tumatak sa akin habang nagaganap ang digmaang ito. At yon ay kung paano tinitingnan na yon ng kanluran ang Ukraine bilang ganito. Si David na lumalaban kay Goliath kahit na napakahirap ng laban, hindi lang basta nabubuhay, kundi talagang lumalaban, sinusubukang panatilihin ang normal na buhay. Naalala ko tuloy kung paano, hindi man personal, pero kung paano ko ito nabasa. Kung paano tiningan ng Israel pagkatapos ng 6 na araw na digmaan bilang isang maliit na bansa, na may mas mahina pang hukbo kumpara sa marami nitong kalaban at nagtagumpay pa rin. Nakikita mo ba ang mga pagkakatulad ng Israel noon at ng Ukraine ngayon? At ano pang ibang pagkakatulad ang napapansin mo sa pagitan ng mga bansa? Tiyak. At hindi lang sa pagitan ng Israel noon at Ukraine ngayon, kundi pati na rin sa pagitan ng Israel ngayon at Ukraine ngayon. At napakaraming pagkakatulad sa pagitan ng dalawang bansa. Alam mo, hindi lang sa aspeto ng ating posisyon at pagharap sa makapangyarihang mga kalaban, kundi pati na rin sa ating panloob na kulturang pampolitika. At sa maraming paraan, magkahawig talaga tayo. Sige. Kaya pagdating sa mga pagkakatulad na ito at mga bagay na pareho ang Ukraine at Israel na yon, isa dyan ay ang pagkakaroon ng iisang kalaban o kaaway at yun ay ang Iran. Paano nakakaapekto ang pagkakaroon ng parehong kaaway na Iran sa relasyon ng Israel at Ukraine? Tama. Pareho naming nakikita at naunawaan ang banta ng Iran. Malinaw na kaaway namin ang Iran, pero malinaw din na kaaway ito ng Ukraine. At nagsimula na kaming magtulungan tungkol sa issue ng Iran. Hindi ko pwedeng pag-usapan ng detalyado, alam mo, tungkol sa kooperasyon, pero nagawa namin kasama ang mga Ukrainyano na mahikayat ang pamahalaan ng Ukraine na ideklara ang Revolutionary Guards bilang isang teroristang organisasyon. Isa itong napakahalagang desisyon, hindi lang dahil desisyon ito ng Ukraine, kundi dahil maraming bansa sa Europa ang tumitingin sa Ukraine at sila, alam mo, pinahahalagahan nila ang desisyong ito at maaring gawin din ang parehong desisyon kasunod ng desisyon ng Ukraine, ang desisyon ng Ukraine. At pati na rin sa mga internasyonal na organisasyon, nakikipagtulungan kami sa issue ng Ukraine dahil meron. Malinaw sa parehong bansa na mayroon tayong iisang kaaway. At dapat tayong magtulungan upang limitahan ang impluensyang militar nito sa gitnang silangan at sa sigalot sa Ukraine. Kaya kanina nabanggit mo halimbawa, bago ang digmaan at sa simula ng digmaan laban sa Russia, kung paano humingi ng tulong ang Ukraine sa Israel. Pero ano ang natutunan ng Israel mula sa karanasan ng Ukraine kaugnay ng Iran na nakatulong sa Israel sa aspeto ng militar? Sa tingin ko, marami talagang natutunan ang buong mundo mula sa Ukraine at nakayamong tumayo laban sa isang napakaseryosong kalaban. Maaari mo pang at alam mo, kaya mong manalo, kaya mong protektahan ang iyong bansa kahit na nagbabago ang mga kakayahan, ang iba't ibang kakayahan. At tungkol naman sa Iran, malinaw na nakakuha ang Ukraine ng malaking karanasan sa pagharap sa mga sandata ng Iran, lalo na sa mga drone. At ito ay isang bagay na nagsimula naming matutunan mula sa mga Ukrainians, habil kinakaharap din namin ang parehong banta sa ngayon.
Pero ang Ukraine marahil ang tanging bansa na may tunay na karanasan sa pagharap sa mga drone na ito. At sa totoo lang, nagawa nilang makabuo ng napaka-epektibong mga sistema at ngayon ay nagawa nilang pabagsakin ang karamihan sa mga drone. Sa kasama amang flood, wala silang sapat na air defense para mapabagsak o mapigilan ang mga ballistic missile o ang mga cruise missile. Pero pagdating sa mga drone, epektibo talaga sila. At sa tingin ko, napakahalagang karanasan din ito para sa atin. Kaya may mga agarang aral na ba na nailapat na ng Israel mula sa mga natutuhan nito sa Ukraine? Nasa proseso pa kami. Hindi ko masasabi kung na-adapt na namin ang mga aral na ito, pero may sarili kaming mga teknolohiya. Parang sabay kaming gumagalaw sa dalawang magkasabay na landas, habil parehong nasa aktibong digmaan ng dalawang bansa at parehong nade-develop ng mga teknolohiyang militar. Pero nandoon ang pagkakaisa at lalo pa itong uunlad. Ngayon, nabanggit mo na hindi lang Israel ang humihingi ng tulong ng Ukraine at natututo mula Siyempre. sa karanasan nito. Karanasan. Nakita rin natin pagkatapos ng digmaan laban sa Iran, Tiyak. mga bansa tulad ng UAE, Qatar, Saudi Arabia na humihingi ng tulong mula sa Ukraine. Kaya gaano kalaki ang epekto nito sa relasyon ng Ukraine sa reyon? At maaari bang subukan ng Israel na sumabay dito para sa integrasyon ng rehiyon? Oo, sigurado. At sa tingin ko, napagtanto ng mga Ukrainian na sa pagkakataong ito, oo, may hawak silang mga baraha. Meron silang malinaw na bentahe na nagawa nilang paunlarin at napakahalaga nito para sa maraming bansa sa mundo, lalo na sa mga bansa sa Gulpo na inatake ng Iran. At alam ko, yun ang husto. Maraming bansa sa gitnang silangan ang lumapit sa pamahalaan ng Ukraina at humingi ng tulong para maprotektahan ang kanilang mahahalagang infrastruktura at ang kanilang mamamayan mula sa mga misil at drone ng Iran. At ang tulong na ito sa pagkakaalam ko ay naibigay. Alam mo, bumisita si Zelensky sa mga bansa sa gitnang silangan at nangako siyang magbibigay ng tulong sa kanila. Batay sa maaari mong ibahagi, ano ang mga aral na ito na ibinabahagi ng Ukraine sa mga katuwang nito, gaya ng Israel at mga bansa sa Gulpo? Hindi naman ito tungkol sa anumang bagong teknolohiya. Tungkol ito sa karanasan. At wala nang ibang bansa na may ganitong karanasan tulad ng Ukraina, tulad ng mga Ukranyano na may ganitong kahabang frontline at may karanasan na maraming taon sa pakikitungo sa mga drone, hindi lang mga Iranian drone, kundi pati na rin mga Russian drone. Alam mo, nagawa ng Russia na makapag-develop ng napakalaking, industriya ng mga drone at sa pangkalahatan, industriya ng militar. Sa tingin ko, hindi na nila gaanong ginagamit ang mga Iranian drone na yon. Pero noong simula, naalala ko na malaki ang kanilang pagsalig sa mga Iranian drone. Pero siguro hindi na ngayon. At ang larangang ito ay malinaw na mabilis magbago. Dahil nung simula ng digmaan, may mga pulis ng Ukraine na ipapaputok ng kanilang mga replay sa mga Shahad drone sa kalsada. Sa mga kalsada, pinapalagay kong hindi na ganoon ang sitwasyon na yun. Hindi na ganoon ang sitwasyon. Ngayon, may iba na silang paraan para harapin ang mga drone na ito. Pero hindi naman kinakailangan ng anumang malaking pagsulong sa teknolohiya para harapin ito. Karanasan lang ang kailangan. Ano ang gumagana, ano ang hindi gumagana. Yan ang tinutukoy ko. Maaring manalo ba ang Ukraine sa digmaang ito? Sa totoo lang, hindi ko iniisip na may sinuman na talagang umaasa ng isang malinaw na panalo. At ano ba ang panalo? Ano ba ang tagumpay? At yan ay isang malaking tanong. Pero naniniwala ako na nagawa at magagawa ng Ukraine na mabuhay bilang isang malaya at independenteng bansa na napakahalaga bilang isang demokratikong bansa. At isa itong demokratikong bansa sa kabila ng lahat ng mga problemang nararanasan nito. Isa itong malaya at demokratikong bansa. At umaasa ako na mananatili silang ganoong bansa. At meron silang panloob na lakas at panloob na kagustuhan na manatiling malaya at independente. At naniniwala akong magagawa nila ito. Na-point na ba ang iyong kahalile? Dumating na siya, nasa Kiev na siya. Oh. At anong mga mahahalagang kaalaman ang ibinahagi mo sa kanya? Una sa lahat, umaasa ako na sana sa panahon ng kanyang panunungkulan matapos na ang digmaan. At ito talaga ang pangunahing sinabi ko sa kanya, na talagang umaasa ako. Dahil umaasa rin ako nung panahon ko, medyo mahaba rin ang termino ko, 5 taon.
Umaasa ako na matatapos na ang digmaan. Hindi yon nangyari. Sana sa panahon niya mangyari na ito. Pero ano man ang mangyari, naniniwala ako na mananatiling malapit ang dalawang bansa. Mananatiling napaka-espesyal at napaka-emosyonal ng ating ugnayan. At ito ay isang bagay na dapat tandaan ng sinumang nagtrabaho sa Ukraina na mayroon tayong napaka-espesyal na ugnayan. Itong tinatawag nating tulay sa pagitan ng ating mga mamamayan na napakahalaga at napaka-importante. At anuman ang mangyari, anuman ang uri ng mga hamon na ating kinakaharap, mananatiling napakalapit ng ating ugnayan. At kadalasan ay inilalarawan to ito bilang isang ugnayang parang pamilya, alam mo, sa pagitan ng mga napakalapit na kamag-anak. Paminsan-minsan, kailangan natin ng isang family psychologist para harapin ang mga problema. At syempre, mayroon tayong mga pagsubok at tagumpay. Pero sa kabila nito, tayo ay dalawang napakalapit na bansa na may malaking potensyal para sa kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kabilang na ang larangang militar, lalo na kapag natapos na ang digmaan sa Ukraine. Narinig ko sa isa pang panayam na nagsusulat ka ng librong pambata. Oo, nagsulat kami ng asawa ko na isang ilustrador at artista. Nagsulat kami ng librong pambata na walang kinalaman sa digmaan sa Ukraine kahit na naisulat ito noong panahon ng digmaan sa Ukraine. Pero wala talaga itong kinalaman doon. Tungkol ito sa diplomasya at kung paano magpalaki ng isang diplomat. Ang pamagat nito ay paano magpalaki ng isang diplomat sa bahay. Mga ganitong bagay. Nakakatawang libro ito na maraming larawan. Mas parang comics ito kaysa sa karaniwang libro. At inilabas to sa Ukraine pero umaasa kaming maisalin ito sa iba pang mga wika, malamang kasamang Ingles at Hebreo. Sige, good luck. Sana magtagumpay ang libro at sana magpatuloy na makinabang ang Israel sa iyong serbisyo. Gusto ko nang lumipat sa huling bahagi ng palabas. Ito ay isang mabilisang segment. Ipapakita ko sa iyo ang tatlong larawan at sabihin mo sa akin ang unang pumapasok sa iyong isipan. Kaya tingnan natin ang unang larawan. Sige. Kung maaari. Ito si punong ministro ng Israel na si Netanyahu kasama si Pangulong Zelensky ng Ukraine. Si Pangulong Zelensky Kamakailan lang. Ang libing ni Lindsey Graham. True. Totoo. Sa totoo lang, mahalaga ang bawat pagkikita ng mga leader. Maikli lang ito. Wala akong ideya kung ano ang pinag-usapan nila. Pero napakarami nating isyung kailangang pag-usapan at napakaraming bagay na dapat talakayin. Kaya sigurado akong hindi nila sinayang ang oras nila. Kung hindi, kahit na hindi pa nagkaroon ng pagkakataon ang punong ministro, hindi pa nakadalaw ang ating punong ministro sa Ukraine habang may digmaan. Pero dalawang kalihim ng ating ugnayang panlabas ang bumisita sa Ukraine, ang dating kalihim na si Eli Cohen at ang kasalukuyang kalihim na si Gideon Saar. Bumisita sa Ukraine. At si Ginong Shibila, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ay inanyayahan ni Ginong. Saar na bumisita sa Ukraine at tinanggap niya ang paanyaya. Kaya sana ay makapunta siya agad sa Israel. Sige, magpatuloy tayo sa susunod na larawan. Isa ito sa mga unang larawan na ipinost mo noong naalala ko. Pebrero 2022 ng salakain ng Russia ang Ukraine. At marami akong naalala mula sa araw na yon. At naalala ko na may nagpadala sa akin ng mensahe at sinabi, ito ay isang tunay na makasaysayang sandali. At ito ang naramdaman ko, siguro hindi nung mismong araw na yon, pero kalaunan, napagtanto ko na isa nga itong makasaysayang araw. At ito ay nang salakain ng mga Ruso ang Kiev sa unang araw ng digmaan. At may isang sasakyang Ruso, sa tingin ko tangke yon o kung anuman, na halos nakaabot sa gitna ng Kiev. Pero pagkatapos ay nagawa ng mga Ukrainians na pigilan ang pananakop. At mula noon, nagbago ng malaki ang sitwasyon. At ang sumunod ay kasaysayan na, alam mo na, ang digmaan na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. At nung iniisip ng lahat na matatapos na ang buong kwento sa loob lang ng ilang araw o ilang linggo. Patuloy pa rin. Sige, ngayon, dumako naman tayo sa huling larawan. Ikaw ito na inihaharap ang iyong Tama. mga credential kaya Tama. Pangulong Zelensky. 22, isang araw bago bumisita ang ating Pangulo sa Ukraine. Isang araw bago ko iniharap ang aking mga kredensyal kay Pangulong Zelensky. Iba na ang itsura niya ngayon. Sa tingin ko, iba na rin ang itsura ko.
Pero natatandaan ko ang pulong na yon. Yun lang ang tanging pagkakataon na nagkausap kami ng harapan ng mga kalahating oras. Medyo kaaya-aya ang naging pag-uusap namin, pero muli, ito ay bago pa nagsimula ang digmaan. Gusto ko ulit magpasalamat sa iyo, Michael Brodsky. Hindi lang sa pagpunta mo rito, kundi pati na rin sa iyong serbisyo sa isang napakahalagang panahon at mahirap na yugto. Sa kasaysayan ng Israel at kasaysayan ng Ukraine. Habang naglilingkod ka sa panahon ng digmaan sa bansang pinaglilingkuran mo, habang may digmaan din sa sariling bayan mo. Kaya gusto ko ulit magpasalamat sa iyo, sa iyong serbisyo at sa oras na inilaan mo para pumunta rito ngayong gabi. Hanggang dito na muna tayo. Salamat sa panonood ngayong araw. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo dito sa On The Record. Matatagpuan ninyo ang episode na yon at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panonood.